Magandang gabi po sa ating lahat. Sabi po sa mga awit, kabanatang 66, talatang 17, hanggang sa mga sumusunod ay ganito po sinasabi, ako ay tumawag, sa Diyos ay magpuri, kanyang karangalan aking sinasabi. Kung sa kasalanan ako'y nagpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin. Ako ay sinagot, purihin ang Diyos, siya'y papurihan, pagkat ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya sa akin walang katapusan. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuro sa iyo. Itinataas po namin ang iyong dakilang pangalan sa gabing ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami muli sa gabing ito na sa pagkakataon na nagkasama-sama muli kami sa gawain ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo at sa paggabay sa araw-araw sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa mga biyaya at pagpapala mo sa kagalingan na patuloy mong binibigay sa amin. Panginoon, nilalapit namin sa iyo ang bawat anak mo na may magiging bahagi sa gawain ito. Patnubayan po siya at puspusin ang inyong banal na Espiritu, Panginoon. Maging ang taong inyong gagamitin sa gabing ito upang magpahayag ng inyong banal na salita. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kaayusan na aming pananambahan. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen.
ating pong munang basahin ang mga talata na ating pong pagtutuunan ngayong gabi. At ito po ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 23 verses 1 to 13. Umalis si David sa Keilah. Dumating ang araw na sinasalakay ng isang pangkat ng mga Filisteo ang Keilah at sinamsam ang trigo sa gilikan. Nalaman ito ni David, kaya siya'y sumangguni kay Yahweh. Lalabanan ko po ba ang mga Filisteyong ito? Oo, sagot ni Yahweh. Labanan mo sila at iligtas mo ang Keilah. Ngunit sinabi ng mga kawal kay David, kung kay Saul lang ay takot tayo. Kaya tayo nagtatago dito sa Huda. Paano natin malalabanan ang napakaraming Filisteyong ito? Kaya't muling sumangguni si David kay Yahweh. Ang sagot naman sa kanya, pumunta kayo sa Keilah at pagtatagumpayin ko kayo laban sa mga Filisteo. Kaya't nagpunta si David at ang kanyang mga tauhan sa Keilah at nilabanan ang mga Filisteo. Marami silang napatay sa mga ito. Sinamsam nila ang mga kawan at nailigtas ni David ang bayan ng Keilah. Nang si Abiatar ay tumakas at magpunta kay David sa Keilah, dala niya ang ephod. Nabalitaan naman ni Saul na si David ay nasa Keilah at sinabi nito, sa wakas niloob din ng Diyos na mahulog sa mga kamay ko si David, sapagkat pumasok siya sa isang lugar na napapaligiran ng pader at bakal ang mga pintuan. Tinipon niya ang lahat niyang tauhan at pinapunta sa Keilah upang palibutan si David at ang mga tauhan nito. Nalaman ito ni David, kaya sinabi niya sa paring si Abiatar, dalhin mo dito ang ephod. At sumangguni siya sa Diyos. Yahweh, Diyos ng Israel, nabalitaan ko pong wawasakin ni Saul ang Keilah sapagkat nalaman niyang narito ako. Totoo po ba ito? Pababayaan po kaya ng mga taga-Keilah na dakpin ako ni Saul? Isinasamo ko po Yahweh, Diyos ng mga Israelita, na sagutin niyo ako sa bagay na ito. Sumagot si Yahweh, oo, lulusubin nga ni Saul ang Keilah. Nagtanong muli si David, pababayaan po ba ng mga taga-Keilah na ako'y dakpin ni Saul, pati ang aking mga kasama? Oo, pababayaan nila kayo, sagot ni Yahweh. Dahil dito, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na nooy halos 600 katao na umalis na doon at magpalipat-lipat ng lugar. Nang malaman ni Saul na si David ay nakatakas, hindi na niya tinuloy ang balak na pagsalakay sa Keilah. Tayo po ay sandaling manalangin. O Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa gabi nito na kami, yung mga anak, ay pong tinipon upang muli makapag-aral at makapakinig sa inyong mga salita. Salamat po Panginoon sa patuloy ninyong pangunguna sa aming mga buhay. At sa gabing ito, Panginoon, ay hinihiling namin na buksan niyo po ang aming mga puso. Open our eyes to see and ears to hear, and a heart that is open to receive lahat ng inyong nais na aming matutunan sa gabing ito. Salamat po Panginoon sapagkat kayo ay well that never dries up, and continue to fill us up, Lord, and refresh us as we hear your word tonight. Maraming salamat po muli, Panginoon. At ang lahat na ito, aming dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon, ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong pagtutuunan, ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay sa 1 Samuel chapter 23 verses 1 to 13. Ang book of
First Samuel, ito po ay devoted sa buhay ni David. At may 4 na yugto or 4 phases of David's life na inilarawan dito sa aklat na ito. Ang unang-una ay yung shepherding years. Ito yung mga taon ng pagpapastol ni David. Pangalawa is the hiding years from King Saul o yung pagtatago ni David kay Haring Saul. Pangatlo, yung fighting years of David o yung pakikipaglaban niya bilang isang mahusay na mandirigma. At yung pang-apat is reigning years of David. Ito po yung kanyang paghahari bilang hari ng Israel. Ayan. At ito pong chapter 23, ito po ay sakop nung second phase, which is the hiding years of David from King Saul. Si David po ay inanoint as to be king, no, by the prophet Samuel nung siya ay between 10 to 15 years old. At sinabihan siya that he will not be king until he reaches the age of 30. So napakahaba pong panahon ng kanyang pag-aantay. So from 10 years old or 15 years old to 30 years old, so mga 15-20 years of waiting. Si King Saul is the first king of Israel. At dito ay makikita natin kung paano si King Saul, noong mga panahon nito, this point na ating pag-aaralan sa buhay ni David, ay napaka-insecure niya. He's very envious of David. At nagsimula ito nung ginamit ng ating Panginoon si David para labanan si Goliath. Nakita ng mga tao yung pagiging hero ni David sa halip ni King Saul. So mula noon ay naging jealous na at nais ng literally gusto niyang patayin si David ni King Saul sapagkat nakita niya na ito ay threat sa kanyang pagiging hari. Dahil kung ating pong maalala, ang ating Panginoon sinabihan na si King Saul na hindi magtatagal ang kanyang pagiging hari at siya'y papalitan. Ayan. So, si David during this time, siya ay nagtago dun sa cave of Adullam. At while he was there, ay pinuntahan siya ng kanyang family, ng kanyang mga brothers, at ang kanyang mga magulang upang samahan siya. At maraming mga tao na mga naaapi, yung mga in debt, yung mga discouraged, disadvantaged, at yung mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. At ito'y umabot ng mga 400 or 400. Ayan. While they were there, ay naisip ni David na i-relocate yung kanyang mga magulang sapagkat nakita niya na baka ito ay madamay dun sa kanyang trial na kanyang dinaranas sa mga panahon na yon. So, dinala niya ang kanyang mga magulang sa Moab, sa Mizpah, at pinagbilin dun sa hari ng Moab. Kung maaring doon muna tumira ang kanyang mga magulang habang siya ay nagtatago kay Haring Saul. Sapagkat hindi niya alam kung ano pa yung ipagagawa sa kanya ng ating Panginoon. So, maaaring magtataka kayo, bakit kaya niya dinala sa Moab? So, si David po ay alam natin na may dugong Moabite. Yan. Sapagkat ang kanyang great-grandmother ay si Ruth na isang Moabita. Yan. So, yun ang naisip niya, though alam natin na ang Moab ay kaaway ng Israel. Pero hindi sila ganun ka-aggressive towards Israel. Ayan. So,
nung kanyang dinala na yung kanyang mga magulang niya at babalik na siya dun sa cave of Adullam, ay sinabihan siya ni Prophet God na huwag muna siyang bumalik doon. At pinapunta siya sa iba pang sakop ng Huda, at which is yung forest or kagubatan ng Heret. At si King Saul ay nandoon lamang sa northern part nun, which is Gibeah. At sa lower part naman ng forest of Heret ay yung Keilah. Ayan. So dito, maaalala din natin na bago makarating si David doon sa Keilah, ay may nangyari hindi maganda doon sa kanyang kaibigan na pare na si Ahimelech. So, maalala natin yon, si Ahimelech, nung nalaman ni Haring Saul na tinutulungan niya si David while he was in hiding, ay pinatawag siya sa Gibeah at ang lahat ng mga pare, mga 85 ng mga pare ng mga panahon na yun. At tinanong siya na talaga bang tinutulungan mo si David? At sinabi nga ng paring si Ahimelech na oo, tinutulungan ko siya. Ngunit nagtataka siya, bakit nagagalit si King Saul sa kanyang pagtulong, sapagkat alam niya na si David ay ang pinakamagaling na mandirigma ni King Saul, at ginawa pa niya itong pinakapinuno ng lahat ng mga warriors noong mga panahon na yon ni King Saul. At siya rin ay naging asawa ng anak ni King Saul, ni si Michal. So wala siyang nakitang masamang ginawa sa pagtulong kay David noong mga panahon na yun. Ngunit nagalit si King Saul kay paring Ahimelech sapagkat sinabi niya, hindi mo ba alam na siya ay aking kaaway? Dahil dito ay pinapatay ang mga pare, si Ahimelech at ang 85 pang mga pare. Nung sinabihan niya yung kanyang mga tauhan, ay dito sumunod sapagkat natatakot sila na patayin ang mga pare. Ngunit isa sa mga tauhan ni King Saul, kung maalala niyo, si Doeg, siya na isang Edomite, ang gumawa ng pag-sislay or doon sa mga paring yun. At yung anak ni Ahimelech na si Abiathar, siya lamang yung nakasurvive doon sa slaughter na ginawang iyon ni Haring Saul. Kaya ko po ito nabanggit sapagkat ito po ay makikita rin natin dito sa chapter 23. May mention din dito si Abiathar. Ayan. So, dito po, umpisahan po natin itong ating pong pag-aaralan ngayong gabi sa chapter 23. Nakita natin dito sa ating pagbabasa kanina na napag-alaman ni Haring David or ni David, so hindi pa siya hari nung mga panahon na yon, na sinalakay ng mga Palisteo ang Keilah. Isipin natin yung Keilah is part of yung pinamumunuan ni King Saul. Pero bakit kaya kay David sila lumapit para sila itulungan? So marahil, so hindi naman nabanggit dito, marahil kasi si King Saul ay talagang everything was pursuing David at wala na siyang naisip kundi hulihin at patayin si David. Minsan isipin natin si David, nandoon na siya sa kuweba ng Adullam, which is they consider as a stronghold. Protektado siya doon. Safe na safe siya doon. Pero bakit kaya siya pinapunta dito sa Keilah kung saan ay mas mapanganib? Minsan kasi sa buhay natin, pag hindi tayo umaalis doon sa ating comfort zone, ay may mga bagay, may mga opportunities na sana nating nagawa na, ay hindi natin nagawa. Yan. Meron po ba sa atin, sa ating buhay, na merong ganun tayo na imbis na sana tayo ay nakikita na very active sa church, pero mas ninais natin na i-separate muna natin ating mga sarili kung saan tahimik at nais natin na hindi na makialam, hindi na tayo maki-fellowship or
makapaglingkod, no, sa church. Kasi ganun po talaga ang nangyayari pag siniseparate natin ang ating mga sarili sa mga gawain sa church. Pero dito si David, ganun din, ano, since napalayo siya, ay wala siyang pagkakataon na siya ay magamit at magawa niya yung responsibility niya as a warrior. So this time, siguro siya ay binibigyan na ng pagkakataon. Though it is really unsafe, no, mapanganib, pero alam natin na ating Panginoon ay patuloy na pinoprotektahan si David. Ayan. Kasi alam natin, sabi nga, imagine he was anointed to be king of Israel when he was 10 or 15 years old. Napakahabang panahon ang kanyang pag-aantay. Sabi nga, itong napakalaking gap na ito ay ginagamit ng Panginoon para patuloy na i-mold si David. Ano? He was preparing David to be king of Israel. Sapagkat alam natin na from a shepherd, no, napakasimple lang yung kanyang ginagawa. He was, nagpapastol siya ng mga a sheep in the field, ay ngayon, kung siya ay magiging hari, ay he will be leading a nation. Kaya't sabi nga, ng mga panahon na siya ay nag-aantay bilang hari, ay this was the time that God is going to refine him, He was going to prepare him, at aayos siya, no? Aayusin ang kanyang buhay in such a way na maging nandoon ang kanyang talagang ganap at readiness sa pagiging hari. So, ganun din tayo. Sometimes, pag meron tayong mga prayers sa ating Panginoon, yung mga promises na atin pong natatanggap, no, sa atin sa tingin at natatanggap sa ating Panginoon, ngunit hindi pa ito na gaganap. Minsan, na-frustrate tayo, naiinip tayo, pero sabi nga, this is the time that we learn to trust God more, even more, no, sa ating pag-aantay. Na alam natin na talagang tutuparin niya yung mga promises niya sa atin. Ayan. So dito, sa ating pong pinag-aaralan, ano po ba nangyari? So, ang unang-unang ginawa ni David is to consult ang ating Panginoon. So, hindi siya basta sumalakay, hindi siya basta pumunta sa Keilah para tulungan ng mga mga inhabitants ng Keilah. Ang una niya pong ginawa yan, siya po ay sumumbuni sa ating Panginoon. At tinanong ang ating Panginoon kung lalabanan po ba namin ang mga Palisteo ito, yan, na nandun sa Keilah, sapagkat they are being oppressed by the Philistines. Yan. So, ang sagot ni Yahweh sa kanya, oo, labanan mo at iligtas mo ang Keilah. Yan. Pero, ano nangyari? Yung mga tauhan niya, remember, yung mga tauhan niya, yung mga kanyang mga kasama, ito po yung mga, hindi po ito talagang mga warriors. Ito po yung mga, sabi nga, yung mga naaapi, yung mga baon sa utang, yung mga hindi na nasisiyahan sa kanilang pamumuhay, na sumama kay David at ginawa siyang ginawa siyang leader nito. Ayan. Nasabi nga, tayo ngayon nagtatago, natatakot nga tayo kay Saul, tapos ngayon pupunta tayo dito sa Keilah na napakaraming Filisteo yung ating kakaharap dito. So, nag-isip-isip si David ng mga panahon na yon, at anong ginawa niya? Ang ginawa pa niya ay sumunod siya doon sa mga kanyang mga kasama, or hindi ba niya pinansin, di ba? Kasi those things, yung mga ganong mga attitude is not, hindi yung dapat na maging attitude. Ang tama yung ginawa ni David na sumangguni siya ulit sa ating Panginoon. So, ang sinabi sa kanya, pupunta kayo doon at ang promise ko sa inyo is pagtatagumpayin ko kayo. So, hindi lamang niya inutusan ang mga ito na pumunta sa Keilah at may kasamang sabi nga, pagtatagumpayin ko kayo sa laban na ito. So, kaya't gayon nga ang kanilang ginawa. So, nakita natin na 2 beses na nag-consult
sumangguni si David sa ating Panginoon. Sa ating po bang mga buhay, ganun din po ba tayo? Or meron na tayong nabuo na sa ating isip at sa ating puso na yung ating magiging decision. Ayan. Na nung hinarap na natin yung ating pong trial or pagsubok, nakita natin na mas lalo pang nagkaroon ng problema. Ayan, dahil hindi tayo sumangguni sa ating Panginoon. Hindi natin sinunod yung kanyang kalooban para sa atin. Or hindi man lang natin tinanong kung ano yung dapat natin gawin. Na minsan umaasa tayo sa ating mga sarili. Pinangungunahan natin. At hindi natin marirealize na, ay naku, nagkamali ako. O hindi pa mismo na nagkaroon pa tayo ng masigit pang problema dahil sa hindi natin pagsangguni sa ating Panginoon. Pero dito, napakaganda ng ginawa ni David. Siya ay nagsangguni. No? Twice siyang nagsangguni at nakita natin talagang niloob ng Panginoon na sila pagtagumpayin dahil sa kanilang pagiging masunurin sa Kanya. Ayan. Kasi alam natin si King Saul, kaya siya maaalis sa kanyang pagiging haris because of his disobedience. Ayan. So napakahalaga po na sa ating buhay ay sumangguni muna tayo sa ating Panginoon. Every time that we have decisions to make, ay unahin muna natin siya at what yung ating mga sariling decision. Kasi it will be ineffective kung nabuo na natin sa isip natin, sa puso natin, decision natin, tapos sasangguni tayo sa ating Panginoon. Ay hindi po magiging po yun. We will not be, or hindi po baka mas malamang na hindi natin napakinggan until marinig natin sa Panginoon yung gusto nating marinig, which is kung ano yung decision natin, which is hindi po that's not how it works, no? When it comes to yung pagsasangguni natin sa ating Panginoon, pag alam kung ano yung will niya para sa atin. So nakita natin ang pinagtagumpay ng ating Panginoon ang kanilang paglaban sa mga Palisteo at sinamsam nila ang mga kawan at iniligtas ang buong bayan ng Keila. Tapos si Abiatar, naalala niyo po si Abiatar. Si Abiatar po, siya po yung nabanggit natin kanina na anak ni Ahimelech na nakaligtas dun sa mga pag-slaughter, no, ng mga pari ni Doeg na utos ni Haring Saul. At siya'y nagpunta kay David sa Keila. At daladala niya yung ephod. Yan. Sabi nga, itong ephod, ito daw po yung apron. Ito daw yung outer garment ng mga pari. Yan. O, parang similar to apron. Kasi nung mga panahon na yon ay alam natin, di ba, yung mga pari sila yung nag-o-offer ng mga animals, no? Sila yung pumapatay, so kailangan nila ng apron para hindi sila hindi madumihan yung inner garment nila. So ito po yung ginagawa ng mga pangkaraniwang mga pari. Pero sabi nga, yung daw pinaka high priest ay iba daw yung kulay ng ephod, no? Ephod, parang apron. Blue daw po yun. At naka-attach dun sa apron na yun or sa ephod is yung breastplate of judgment. Yun yung sinasabi nila. At sa loob mismo ng breastplate na yun ay merong parang pouch or merong parang pocket na meron daw po dalawang stones doon. Kaya ko lang po nabanggit kasi yung ephod, ito po yung dala-dala ni Abiatar. Nung siya ay tumakas at nagpunta kay David sa Keila. Ayan. Sapagkat nung unang panahon pala, kapag meron kayong gustong itanong sa ating Panginoon, tanong na answerable by yes or no lamang, ayan, ay ginagamit itong ephod. Ayan. Kasi daw, yung mga bato na nandun sa ephod, dun sa mismo sa apron ng high priest, nandoon yung dalawang bato na kapag may tanong,
ang gagawin daw ng high priest ay kukuha siya ng bato doon, at kung ang kanyang mapili ay puti, ayan, 2 bato daw po yun, puti at saka medyo dark colored or black. Pag puti daw, ang ibig sabihin daw nun ay yes, at pag yung dark colored, ang ibig sabihin daw po nun ay no. Yan. So, yun po yung ginagamit. Kaya, dito po sa binasa natin, di ba, sabi ni David, sabi ni David, doon kay Abiatar, bigay mo sa akin yung ephod at ako yung sasangguni sa ating Panginoon. Pero remember, ito ay pinakahuli-hulihang pagkakataon na ginamit yung ephod para sumangguni sa ating Panginoon. Sapagkat after this, kanino na po nagre-reveal ang ating Panginoon? No? Through the prophets na. So, ito na po yung pinakahuli. And sabi nga, meron palang ganun. Ano? Kaya nga sabi ko, ba, may mga ganun pa palang mga klase ng pagsasangguni sa ating Panginoon. Ayan. So, dito nga ang sinabi, dahil nung nalaman ni King Saul na si David ay nandun sa Keila, ay tuwa siya kasi mas madali na niyang malusog si David at ang kanyang mga tauhan. Remember, si King Saul, hindi lamang siya yung nagpo-pursue kay David. Sabi nga, pinipursue niya to everyday. Ano ba yung ibig sabihin ng everyday? As in everyday. Almusal, tanghalian, at hapunan. Pinupursue niya yan. At kung may merienda pa sa umaga at sa hapon, ay talagang pinupursue niya si David. At gusto niya talagang patayin niya. So dito, ang sabi nga, anong gagawin namin? Sabi ni David, no, na sumangguni siya through the ephod. At sabi nga, ikaw ay lulusubin ni King Saul ang Keila at wawasakin niya ito. At ikaw ay kanyang ito turn over kay King Saul ng mga taga-Keila. So, nung narinig niya ito, anong ginawa ni David? So, sila ay umalis at sila ay nagtago at nagpalipat-lipat pa ng lugar. Ayan. So, dito makikita natin na sabi nga, unang-una is when in doubt, we have to really consult ang ating Panginoon. Kailangan tayong sumangguni sa ating Panginoon. Kasi nakita natin dito na 3 beses na sumangguni. 3 beses na sumangguni si David sa ating Panginoon para maging sigurado at maging tama ang kanyang mga moves na gagawin. Ayan. So ano pa po ba yung ating pong lesson, ating pong mapupulot dito sa ating pong mga pinagbulay-bulayan ngayong gabi? Na isipin natin, how can it be that you are in the center of God's will, but still be in a lot of trouble? Diba? Kita natin na si David patuloy na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sumasangguni siya at sinusunod niya lahat ng sabihin sa kanya ng ating Panginoon. Ngunit in spite of that, ay nandoon pa rin siya, no? At he is still facing a lot of trials and troubles. So sabi nga na tayo daw ay patuloy na minubold ng ating Panginoon, lalo na si David. Sabi ko nga kanina na from a shepherd ay hindi po madali na maghahari ka ng isang nation. So, continuously, ay gusto ng Panginoon na si David should learn to trust Him more. Kapag siya ay lalo na during difficult years. Ayan. So, kailangan po natin na tunay na magtiwala at manalig sa ating Panginoon. Wala naman po talaga tayong magagawa kung wala siya sa atin. At napakalaga na kahit na tayo ay dumadaan sa pagsubok, nandoon pa rin yung ating pong pagtugon
sa ating Panginoon, nandoon pa rin yung ating pagtitiwala, nandoon pa rin yung ating pananampalataya sa Kanya, na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. And He will constantly protect us and help us. Sabi niya, I will strengthen you, sabi niya, and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Yun. So, dito po, ang pangalawa ko pong nakita na yung pong si David, while he is a warrior, alam naman po natin ang warrior, talaga hindi yan patatalo, diba? Pero sabi nga, pinakita ni David yung humility niya when he followed the Lord, na hindi siya sugod ng sugod, kundi nandoon yung kanyang patuloy na paghingi ng guidance, pag-strengthening sa ating Panginoon. Sa ating po paglilingkod, napakalaga din po yung humility. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus mismo, though He is God, ay ninais na siya ay magkatawang tao. Ang bawat isa sa atin ay kanyang maligtas. He paid the penalty of our sins, na dapat na tayo sana yung dumanas ng punishment dahil sa ating mga pagkakasalanan. Ngunit ang ating Panginoong Jesus, siya na mismo ang binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ito yung nakita ko po na, though sabi nga natin na si David, we were blessed with his being yung kanyang mga ginawa, mga panahon na yon para sa kanyang bayan. Nung time na si King Saul ay wala nang ginawa kundi siya ay hanapin at nais na patayin. Ngunit si David ay nandun pa rin, ginagawa pa rin niya yung responsibility. Tulungan yung mga tao. And it takes it takes humility para magawa niya ito. Katulad ng ating Panginoon. At nakita ko dito na instead of pointing ourselves to David, nung mga panahon na yun, ay sabi nga, mas pinopoint ito sa ating Panginoon. The real great son of David. Sinasabi niya na siya mismo ang nagkaloob ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Kaya now we are enjoying yung freedom. Ang bawat isa sa atin ay mahalaga na tayong lahat ay patuloy na maging mapagmahal sa ating Panginoon. Paano po ba natin napapakita ito? Sabi nga, ang isang tunay na Kristiyano, nandoon yung desire for His Word, nandoon yung patuloy na pagnanais na makilala natin ang ating Panginoon. At through the Bible, ang ginagawa po natin, we have the Bible study, we have the Sunday school. Ito yung paraan para mas lalo natin makilala at malaman ang will ng ating Panginoon. At ito yung magagawa lamang natin if we will surrender and submit our lives to Him. And that is being humble. Humbly obey Him. Nandoon yung ating pong tunay na paglilingkod sa Kanya with all sincerity, faithfulness, and dedication. At patuloy na bawat isa sa atin ay lagi nakafocus lamang sa Kanya. Sapagkat napakalaga po sa ating buhay na tayo na Kanyang binabago. We are in the years natin that we are being sanctified and transformed. Napakalaga po nito sapagkat ito po yung magdadala sa atin sa glorification. Ipinangako sa atin ng ating Panginoon Jesus. So, yun lamang po at nawa ang ating pong napag-aralan ngayong gabi ay naging
blessing para sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sa pagkakataon na muli ay naihandog natin ang oras na ito para sa ating Panginoon. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayo kumawit at magpuri sa ating Panginoon. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing our song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time must come. Still my soul and sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my
Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Atin pong basahin mula sa mga awit 33, 20 hanggang 22. Tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa, tulong na malaki at sanggalang siya. Dahil nga sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang pangalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Yahweh, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Ngayon, Ama, igawad mo ang iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo.
Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.